Ang Alemanya ang pinakamahusay sa mundo. Pagkatapos ng 15 taon ng paglipad sa higit 15 bansa, ang flight attendant na si Ana ay napaluhod sa pasilyo ng isang ospital sa Pilipinas. Lahat dahil sa isang papel ng bayarin sa kanyang kamay. Ang puso ng kanyang 8 taong gulang na anak na babae ay unti-unti nang humihinto sa pagtibok. Isang malupit na sagot ang ibinigay ng nangungunang ospital sa Alemanya. Ang oras ng paghihintay para sa operasyon ay 2 taon. Diyos lamang ang nakakaalam kung makakaya pa ba ng bata hanggang sa araw na iyon. Siya ay dating isang taong naniniwala na kahit saan man sa mundo, walang lugar na maikukumpara sa Alemanya. Ngunit isang pangungusap mula sa isang Pilipinong doktor ang ganap na nagpabagsak sa kanyang 15 taon ng paniniwala, 3 araw. Maaari naming isagawa ang operasyon pagkatapos ng 3 araw, 2 taon at 3 araw, 7:30 araw at 72 oras. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga numerong ito ay ganap na nagbago sa kapalaran ng isang bata nang makita niya ang bill ng ospital na isang maliit na bahagi lamang ng inaasahang gastos sa Alemanya. Ang kanyang 15 taon ng pagmamalaki ay bumuhos bilang mga luha. Ang flight attendant na dating tumitingin sa mundo mula sa itaas ay naniniwalang alam na niya ang lahat. Bakit niya hinubad ang kanyang uniforme mula sa pambansang airline ng Alemanya? Saan na ngayon tumatakbo ang kanyang anak na babae? Ngayon, ang buong kwento ng milagrosong 72 oras na iyon ay ibubunyag. Hello, ako si Anna Müller, 35 taong gulang, ipinanganak at lumaki sa Munich, Alemanya. Sa loob ng 15 taon, nagtrabaho ako bilang flight attendant para sa pambansang airline ng Alemanya. Nakatapak na ako sa mahigit 50 bansa, mula sa mga skyscraper ng New York, sa ginintuang buhangin ng Dubai, hanggang sa mga neon light ng Tokyo. Lahat ay nasaksihan ng aking mga mata. Gayunpaman, sa tuwing lumalapag ang eroplano sa Munich Airport, iisa lang ang naiisip ko. Sa huli, Alemanya pa rin ang pinakamahusay. Ito ba ay pagmamataas? Hindi. Naniniwala akong ito ay isang malinaw na katotohanan. Ang Alemanya ay isa sa mga bansang may pinakamataas na GDP per capita sa mundo. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan nito ay nangunguna sa Europa at ang kalidad ng edukasyon ay hindi matatawaran. Ang sariwang hangin ng Alps, ang mga tren na eksakto sa minuto at ang pinakaligtas na seguridad sa mundo. Inisip ko na ang maipanganak lamang sa bansang ito ay tulad na ng pagkapanalo sa loto ng buhay. Naniniwala ako na ang aking anak na si Clara ay nagmana rin ng swerteng iyon. Si Clara ay 8 taong gulang, isang tipikal na batang Aleman na may buhok na kulay ginto at mga mata na kulay asul. Ako ay isang single mother. Naghiwalay kami ng ama ni Clara noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. Hindi mahalaga ang dahilan ng diborsyo. Ang mahalaga ay mula noon, mag-isa ko siyang pinalaki. Hindi ito naging madali. Ang schedule ng isang flight attendant ay hindi regular. Mga flight sa madaling araw, mahabang gabi sa himpapawid, at ang patuloy na pag-angkop sa mga pagbabago sa time zone. Malaki ang naitulong ng aking ina. Maraming beses na habang papasok si Clara sa paaralan, ako ay nasa himpapawid pa rin ng New York. Gayunpaman, palagi kong ginagawa ang aking makakaya. Gusto kong ibigay kay Clara ang pinakamagagandang bagay. Ipinasok ko siya sa Munich International School. Ang taunang matrikula ay 40,000 euros, katumbas ng humigit kumulang 4 milyong piso ng Pilipinas. Magastos, ngunit kaya kong bayaran. Ang suweldo ng isang flight attendant na may 15 taong karanasan ay maganda. Si Clara ay isang masayahing bata. Gustong-gusto siya sa paaralan at mahusay din sa pag-aaral, lalo na sa matematika. Sinabi minsan ng kanyang guro na si Clara ay may napakahusay na lohikal na pag-iisip. Naisip ko sa sarili ko, siyempre, anak ko yata yan. Ngunit noong nakaraang tagsibol, nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay. Si Clara ay madalas na mukhang pagod. Pagka-uwi mula sa paaralan, hihiga siya sa sopa at makakatulog. Sa simula, inisip ko lang na ito ay dahil sa kanyang paglaki. Noong bata ako, marami rin akong tulog, ngunit lumala ang kanyang kondisyon. Sa klase ng PE, kaunting takbo lang ay hinihingal na siya. Naging maputla ang kanyang mukha at naging kulay ube ang kanyang mga labi. Isang araw,
tumawag sa akin ang kanyang guro. Miss Ana, si Clara ay hinimatay sa school grounds ngayon. Mas mabuting ipasuri ninyo siya. Noong oras na iyon, ako ay nasa isang flight pabalik sa Munich mula sa London. Nang matanggap ko ang tawag na iyon sa loob ng cabin, parang piniga ang puso ko. Pagkalapag ng eroplano, dumiretso ako sa ospital. 1 linggo ang inabot bago lumabas ang mga resulta ng pagsusuri. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Alemanya ay napaka-eksakto, ngunit dahil dito, ang proseso ay napakahigpit. Sa loob ng 1 linggong iyon, halos hindi ako makatulog. Kinansela ko ang lahat ng aking mga flight. Kahit na sinabi ni Clara na ayos lang siya, marahil ay maliit na bagay lang, labis pa rin akong nag-aalala. Siguro iyon ang kutob ng isang ina. Pumunta kami sa Pediatric Cardiology Department ng University Hospital Munich. Ang doktor na namamahala ay si Professor Meyer. Ipinakita ni Professor Meyer ang screen at ipinaliwanag. Si Clara ay may isang variant and tetralogy of Fallot, isang congenital heart defect. Karaniwan, ang tetralogy of Fallot ay natutuklasan kaagad pagkapanganak, ngunit sa kaso ni Clara, banayad ang mga sintomas, kaya ngayon lang natuklasan. Hindi ako pamilyar sa mga terminong medikal, kaya nagtanong ako, Professor, malubha po ba ang sakit na iyon? Saglit na nanahimik si Professor Meyer. Ang katahimikan na iyon ang naging sagot. Kailangan ng operasyon. Isang operasyon upang ayusin ang istruktura ng puso. Ang success rate ay medyo mataas, higit sa 95%. Nakahinga ako ng maluwag, 95% ay halos sigurado na. Ngunit ang sumunod niyang sinabi, ang nagpabagsak sa akin. Gayunpaman, ang waiting list para sa pediatric heart surgery sa aming ospital ay kasalukuyang napakahaba. Ang kaso ni Clara ay hindi isang emergency, kaya ilalagay siya sa regular na waiting list. Ang tinatayang oras ng paghihintay sa kasalukuyan ay mga 16 hanggang 24 na buwan, 18 hanggang 24 na buwan, 1 taon at kalahati hanggang 2 taon. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. Ang Alemanya, ang perpektong Alemanya, ay paghihintayin ang isang 8 taong gulang na bata ng 2 taon para sa isang operasyon sa puso. Nagpakita ng pag-aalala si Professor Meyer. Ipinaliwanag niya na bagamat mahusay ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Alemanya, dahil lahat ay gustong makakuha ng pinakamahusay na serbisyong medikal, hindi maiiwasan ang mahabang oras ng paghihintay. May kakulangan sa mga pediatric cardiac specialist at ang pag-schedule ng mga operating room ay dapat sumunod sa isang mahigpit na pagkakasunod-sunod. Magiging maayos lang po ba si Clara sa loob ng 2 taon na iyon? Tanong ko. Sagot ni Professor Meyer, kung mananatili siyang kalmado, karamihan sa mga kaso ay nagiging maayos. Gayunpaman, kailangan niyang iwasan ang mabibigat na aktibidad at kailangan ng regular na check-up. At kung magkaroon ng isang acute complication, ililipat siya sa emergency surgery list. Naintindihan ko kung ano ang ibig sabihin ng pariralang iyon. Ibig sabihin, kailangang maghintay hanggang lumala ang kanyang kalagayan, hanggang sa malagay sa panganib ang kanyang buhay, bago siya maoperahan ng maaga. Anong uri ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan iyon? Pag-uwi, umiyak ako buong gabi, mahimbing na natutulog si Clara. Habang tinitingnan ang kanyang payapang mukha, naitanong ko sa aking sarili kung makakayanan ba niya ang 2 taon. Hindi siya makakatakbo sa paaralan, uupo lang sa gilid habang naglalaro ang kanyang mga kaibigan at kailangang mabuhay ng may pag-iingat. Dati akong nagtitiwala sa sistema ng Alemanya. Kung hindi man bulag na paniniwala, ang per capita na gastos sa kalusugan ng Alemanya ay kabilang sa pinakamataas sa mundo. Bawat buwan, nagbabayad ako ng higit sa 500 euros para sa health insurance, mga 30,000 piso. Nagbabayad ako ng napakamahal na insurance, ngunit ang aking anak ay kailangang maghintay ng 2 taon para sa operasyon. Naghahanap ako ng ibang mga opsyon. Paano kung sa Pransya o Austria? Naghanap ako online, nagpadala ng mga email at tumawag sa mga ospital. Ang mga sagot ay pare-pareho. Ang mga dayuhang pasyente ay maaaring maghintay ng mas matagal kaysa sa mga mamamayan. Ang gastos ay magiging isang malaking halaga dahil hindi ito sakop ng insurance.
Sinabi ng isang unibersidad na ospital sa Berlin na ang oras ng paghihintay ay 14 na buwan na may tinatayang gastos na 150,000 euros, mahigit 9 na milyong piso. Paano naman sa Amerika? Naghanap ako ng mga ospital sa US, Boston Children's Hospital, Children's Hospital of Philadelphia. Mas maikli ang oras ng paghihintay sa US, mga 2 hanggang 3 buwan, ngunit ang problema ay ang gastos. Ang tinatayang gastos sa operasyon ay mula 250,000 hanggang 400,000 US dollars, mahigit 14 na milyon hanggang 23 milyong piso. Kahit na nagtrabaho ako ng husto sa loob ng 15 taon, wala akong ganoong kalaking pera. Sa huli, kinailangan kong tanggapin ang katotohanan. Ang tanging pagpipilian ay maghintay ng 2 taon sa Alemanya. Hindi ko ipinaliwanag ng detalyado kay Clara. Sinabi ko lang na medyo mahina ang kanyang puso, kaya kailangan niyang uminom ng gamot at magpahinga sa oras ng pi. Tumango si Clara. Mami, gagaling din po ba ako agad? Sagot ko. Siyempre anak, ako ang bahala sa lahat. Iyon ay isang kasinungalingan. Wala akong magawa. Nakapunta na ako sa pimta bansa ngunit hindi ko mahanap ang lunas para sa puso ng aking anak. Ang Alemanya, ang lugar na pinaniniwalaan kong pinakamahusay sa mundo, ay walang maitulong sa kanya. Lumipas ang ilang buwan. Binawasan ko ang aking schedule ng flight upang magkaroon ng mas maraming oras kasama si Clara. Naunawaan ng kumpanya ang aking sitwasyon. Bumababa ang aking sahod ngunit hindi iyon mahalaga. Tila unti-unti na ring nakaka-adjust si Clara. Nasanay na siyang nakaupo sa bench habang pinapanood ang kanyang mga kaibigan na tumatakbo sa oras ng PE. Regular din niyang iniinom ang kanyang gamot. Ngunit alam kong paminsan-minsan, umiiyak pa rin si Clara sa gabi. Bakit ako lang po ang hindi pwedeng tumakbo, Mami? Isang araw, nagpadala ng abiso ang paaralan. Ang Munich International School at isang international school sa Maynila, Pilipinas, ay nagkaroon ng sister school partnership. Mag-oorganisa sila ng isang 2 linggong student exchange program sa panahon ng summer break. Sa una, hindi ko ito pinansin. Pilipinas? Sa totoo lang, hindi ko gaanong alam ang tungkol sa Pilipinas. Alam ko lang na sikat ang mga beach tulad ng Boracay at Palawan. Paminsan-minsan ay nagkakaroon ako ng transit sa Ninoy Aquino International Airport ngunit hindi pa ako nakakapasok sa bansa. Ngunit nagningning ang mga mata ni Clara nang mabasa ang abiso. Mami, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Bakit naman? Anak, tanong ko. Sagot ni Clara. Yung kaklase ko po si Bea, Pilipino siya. Sabi niya masarap daw ang pagkain sa Pilipinas at ang ganda-ganda daw po ng mga dagat doon. Totoo po ba, Mami? Napatawa ako. Hindi ko rin alam, anak. Ngunit mapilit si Clara. Mami, gusto ko pong pumunta. Ayos lang po kahit hindi ako tumakbo sa PE. Gusto ko lang pumunta sa Pilipinas at kumain ng masarap. Nag-alangan ako. Sa kalagayan ng kalusugan ni Clara, magiging maayos kaya ang isang mahabang biyahe? Nagtanong ako kay Professor Mayer. Sinabi niya na ang paglipad ay hindi problema, ngunit kailangang iwasan ni Clara ang mabibigat na aktibidad at regular na uminom ng gamot. Pinayuhan din niya ako na alamin ang numero ng telepono ng isang lokal na ospital para sa mga emergency. Nagpasya ako. Sige, pupunta kami. Dahil iyon ang gusto ni Clara at sa totoo lang, gusto ko rin ng pagbabago ng kapaligiran. Araw-araw sa bahay, nag-aalala para kay Clara ay lalo lang akong nalulungkot. Sinabi ng paaralan na maaaring sumama ang mga miyembro ng pamilya at ang aking karanasan sa paglalakbay sa ibang bansa bilang isang flight attendant ay malaking tulong. At kaya, nag-book kami ng mga tiket sa eroplano papuntang Pilipinas. Noong panahong iyon, hindi ko alam na ang flight na iyon ang babago sa aming buhay. Sa flight papuntang Maynila, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay lumulubog sa ibabaw ng mga ulap. Sa loob ng 15 taon, nakita ko na ang tanawin na ito ng daan-daang beses. Ngunit sa araw na iyon, kakaiba ang ganda nito. Si Clara, na nakaupo sa tabi ko, ay gumagamit ng tablet para matuto ng ilang pangunahing pariralang Filipino. Salamat po. Magandang umaga. Masarap. Medyos lang pa ang kanyang bigkas. Ngunit ang kanyang pagiging porsigido ay kaakit-akit. Ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na lumipad ako bilang isang pasahero, hindi bilang isang flight attendant.
Karaniwan, nakatayo ako sa pasilyo, naghahain ng mga inumin, tinitingnan ang mga seatbelt at binabantayan ang cabin sa panahon ng pag-take off at pag-landing. Ngunit sa pagkakataong ito, nakaupo ako sa upuan, hinahainan ng pagkain, kakaiba ang pakiramdam. Parang ito ang unang pagkakataon sa loob ng 15 taon na tunay akong nakapagpahinga sa himpapawid. Mommy, gaano po katagal ang flight papuntang Pilipinas? Tanong ni Clara. Mga 12 oras anak. Magdamag tayong lilipad at darating tayo bukas ng umaga. Tumango si Clara at muling ibinaling ang kanyang atensyon sa tablet. Tinitingnan ko siya at lihim na umaasa na ang biyaheng ito ay magiging isang magandang alaala para sa kanya. Sa loob ng 2 taon ng nakakapagod na paghihintay para sa operasyon, kahit papaano sa loob ng 2 linggong ito, gusto kong maging masaya siya. Isang lalaki ang dumaan sa pasilyo. Siya ay nasa mga 60s, mukhang Pilipino. Nakasuot siya ng isang magandang business suit at sa kanyang leeg ay may nakasabit na ID na mukhang ID ng ospital. Hindi sinasadyang napatingin ako at nabasa ang mga salitang nakasulat dito sa Ingles. Philippine Heart Center, Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery. Bumilis ang tibok ng puso ko. Cardiovascular surgery. Hindi ko sinasadyang mapatingin sa kanya. Tila naramdaman ang aking tingin. Lumingon ang lalaki. Nagtama ang aming mga mata. Mabilis akong yumuko. Pakiramdam ko ay medyo bastos ako. Ngunit ang lalaki ang unang nagsalita sa Ingles. Flight attendant ka ng National Airline ng Alemanya, hindi ba? Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Ngumiti siya. Nakita ko ang luggage tag ng airline sa iyong bag. Galing din ako sa isang conference sa Munich. Kaya pala. Naramdaman ko ang isang kakaibang pag-udyok. Mahirap itong tawaging isang pagkakataon. Isang cardiovascular surgeon na nakaupo malapit sa akin, iniabot ng lalaki ang kanyang business card. Ang kanyang pangalan ay Dr. Jose Reyes, Professor. Surgeon sa Department of Thoracic and Cardiovascular Surgery, Philippine Heart Center. Conference po? Tanong ko. Oo, ang European Congress of Pediatric Cardiology ay ginanap sa Munich. Pumunta ako doon para mag-present ng isang papel. Sa sandaling iyon, nagpasya akong magtanong, ito na ang tadhana. Professor, kung hindi po nakakaabala, maaari po ba akong magtanong sa inyo? Tumango si Dr. Reyes. Maingat akong nagsalita. Ang anak ko po ay may problema sa puso. Ang diagnosis ay isang variant ng tetralogy of Fallot. Naging seryoso ang ekspresyon ni Dr. Reyes. Ganoon ba? Gaano nakatagal mula noong na-diagnose siya? Mga 6 na buwan na po ang nakalipas sa University Hospital Munich. Nakaschedule na ba ang operasyon niya? Napabuntong hininga ako. Iyon po ang problema. Masyadong mahaba ang oras ng paghihintay. Kailangan naming maghintay ng 18 hanggang 24 na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Reyes. 24 na buwan? Opo. Napakaganda ng sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Alemanya, ngunit napakatagal ng oras ng paghihintay. Sabi nila, kulang daw sa mga pediatric cardiac specialist. Saglit na nag-isip si Dr. Reyes, pagkatapos ay sinabi, hindi ako makapagbigay ng agarang opinyon nang hindi nakikita ang medical records. Ngunit sa Pilipinas, ang oras ng paghihintay ay hindi ganoon katagal. Tila nagliwanag ang aking pandinig. Gaano po katagal? Depende sa kaso, ngunit karaniwan ay mula 2 linggo hanggang 1 buwan. Para sa mga emergency cases, maaaring mas mabilis pa, 2 linggo hanggang 1 buwan. Hindi ako makapaniwala. Sa Alemanya, 24 na buwan. Sa Pilipinas, 1 buwan lang. Sa totoo lang, kalahati akong naniniwala at kalahati akong nagdududa. Ganoon ba talaga kataas ang antas ng medisina sa Pilipinas? Higit pa sa Alemanya? Nakapunta na ako sa 50 bansa, ngunit hindi pa ako nakakita ng lugar na may mas mahusay na sistema ng pangangalagang pangkalusugan kaysa sa Alemanya. Tila nabasa ni Dr. Reyes ang aking iniisip. Ngumiti siya. Naiintindihan ko ang iyong pagdududa. Sa tuwing dumadalo ako sa mga international conference at nagsasalita tungkol sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Pilipinas, lahat ay may parehong reaksyon. Ngunit ito ang katotohanan. Ang access sa mga serbisyong pangkalusugan sa Pilipinas ay kabilang sa pinakamahusay sa mundo.
Mayroon kaming mahusay na PhilHealth system at maraming pribadong HMO na tumutulong na paikliin ang oras ng paghihintay at abot kaya rin ang mga gastos. Abot kaya rin po ang gastos? Oo. Para sa isang pediatric heart surgery sa Pilipinas, ang tinatayang gastos, depende sa kaso, ay nasa pagitan ng 1 milyon hanggang 2 milyong piso. Para sa mga dayuhan na walang insurance, maaaring medyo mas mataas, ngunit mas mura pa rin ito kumpara sa Alemanya o US. Gulo ang isip ko. Sa Alemanya, ang inaasahang gastos ay 100,000 euros, halos 5 milyong piso, habang sa Pilipinas ay nasa 2 milyon lang. Bakit sa Pilipinas ay napakamura? Dahil ba mas mababa ang kalidad ng medikal? Tumawa si Dr. Reyes. Hindi. Ang kalidad ng aming medikal na serbisyo ay world class. Kung titingnan mo ang mga istatistika mula sa WHO, makikita mo na ang Pilipinas ay may mahusay na mga medikal na profesional at teknolohiya, lalo na sa mga nangungunang pribadong ospital. Ang dahilan kung bakit mas mura ay dahil sa pagkakaiba sa sistema, ang cost of living at labor ay mas mababa at maraming ospital ang naglalayong magbigay ng abot-kayang pangangalaga na lumilikha ng isang malusog na kompetisyon. Nalilito ako. Ang mga pinaniniwalaan ko sa loob ng 15 taon ay nayayanig. Ang Alemanya ang pinakamahusay. Ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan ng Alemanya ang numero 1 sa mundo. Ngunit ngayon naririnig ko na mas mahusay pa ang Pilipinas. Maingat na sinabi ni Dr. Reyes. Hindi ako makapagbigay ng basta-bastang payo nang hindi personal na sinusuri ang kalagayan ng pasyente. Ngunit dahil nandito na kayo sa Pilipinas, bakit hindi subukang kumonsulta, bukod sa aking ospital, ang Philippine Heart Center? Mayroon ding iba pang mahuhusay na pediatric cardiac centers sa Metro Manila tulad ng St. Luke's Medical Center o Makati Medical Center. Lahat sila ay world class. Tumango ako. Salamat po, Profesor. Pag-iisipan ko po iyan. Sa totoo lang, noong oras na iyon, hindi ko pa ito sineseryoso. Inisip ko lang na ito ay isang doktor na nakilala ko lang nang hindi sinasadya na ipinagmamalaki ang kanyang bansa. Sino ba naman ang hindi nagsasabi na ang kanilang bansa ang pinakamahusay tulad ng kung paano ko pinaniwalaan na ang Alemanya ang pinakamahusay? Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport ng 7 ng gabi. Mainit at maalinsangan ang Hulyo sa Pilipinas, ganap na naiiba sa malamig na tag-araw sa Alemanya. Ang bus ng paaralan ay naghihintay na sa airport. Sumakay ang mga mag-aaral at magulang mula sa Munich International School. Nakadikit ang mukha ni Clara sa bintana, mausisa sa lahat ng bagay. Ang mga billboard sa Tagalog, ang matataas na kondominium, ang malalawak na kalsada na puno ng mga sasakyan, isang tanawin na ganap na naiiba sa Alemanya. Pagpasok sa sentro ng lungsod, ako mismo ay nagsimulang mamangha. Ang mga lugar, tulad ng Bonifacio Global City o Makati, ay mas malinis at moderno kaysa sa inaasahan ko. Sa totoo lang, inakala ko na ang Pilipinas ay isang medyo atrasadong bansa, isang umuunlad na bansa sa Asya. Bagamat alam kong may mga malalaking korporasyon doon, inisip ko pa rin na hindi ito maikukumpara sa mga maunlad na bansa tulad ng Alemanya. Ngunit ang Maynila ay ganap na naiiba sa aking inaasahan. Mga naglalakihang skyscraper, malinis na lansangan sa ilang lugar, at isang masiglang enerhiya. Ang aming tinutuluyan ay isang hotel sa Makati na inayos ng paaralan. Pagkatapos mag-check-in, sumigaw si Clara, "Mommy, ang ganda dito, maluwag at malinis ang kuwarto." At mula sa bintana ay tanaw ang skyline ng Makati. Tumalon si Clara sa kama at nagpagulong-gulong, pagkatapos ay biglang huminto. "Mommy, medyo pagod po ako." Nag-alala ako. Siguro dahil sa mahabang flight, ngunit ang kalagayan ni Clara ay palaging nagpapabigat sa aking puso. "Sige, magpahinga ka muna. Wala namang schedule ngayon." Mabilis na nakatulog si Clara. Nakatayo ako sa tabi ng bintana, malalim ang iniisip. Ang mga salita ni Dr. Reyes ay patuloy na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Sa Pilipinas, 2 linggo hanggang 1 buwan lang at maaari nang maoperahan. Totoo kaya iyon? Kung totoo, ano na? Umiling ako. Imposible. Siguro nagbibiro lang siya. Paano magiging mas mahusay ang Pilipinas kaysa sa Alemanya? Ito'y walang katotohanan. Gayunpaman, hindi ko itinapon ang business card.
Itinago ko ito sa aking pitaka, para lang kung sakali. Noong panahong iyon, hindi ko maisip na ang business card na iyon ang magiging salbabida ni Clara. Kinabukasan, nagsimula ang exchange program. Binisita namin ni Clara ang isang international school sa Taguig. Mula pa lang sa gate ng paaralan, iba na ang unang impresyon. Ang mga paaralan sa Alemanya ay madalas na may klasikong hitsura na matatagpuan sa mga lumang gusali, ngunit ang paaralang ito ay napakamoderno at malinis. Mga dingding na salamin, malawak na palaruan, at mga state-of-the-art na kagamitan sa paglalaro. Nagningning ang mga mata ni Clara. "Mommy, ang ganda ng school na ito." Ang gurong namamahala na gumagabay sa amin ay si Teacher Kim, isang batang babae na matatas magsalita ng Ingles. "Welcome, everyone. Ngayon, mararanasan ninyo ang isang araw sa aming paaralan, mag-oobserba ng klase, at sabay-sabay tayong manananghalian." Nang marinig ang tanghalian, natuwa si Clara. Marahil ay naaalala niya ang kwento ng kanyang kaibigang si Bea. Sa umaga, nag-obserba kami ng isang klase na kapareho ng antas ni Clara. Ang mga batang Pilipino ay tumingin sa amin ng may kuryosidad. Ang nilalaman ng aralin ay hindi gaanong naiiba sa Alemanya. Ngunit isang bagay ang nagpamangha sa akin ang ugali ng mga bata. Sila ay talagang nakatuon. Ang mga bata sa Alemanya ay may magandang konsentrasyon, ngunit mas higit pa ang mga batang Pilipino. Tila ayaw nilang makaligtaan ang anumang salita mula sa guro. Dumating ang oras ng pananghalian, hindi ako gaanong umasa. Ano ba ang espesyal sa tanghalian sa paaralan? Ang tanghalian sa international school ni Clara ay medyo maayos. Gumagamit ng mga organikong sangkap na may isang nutritionist na nagpaplano ng menu. Siyempre, hindi ito libre. Bawat pagkain ay nagkakahalaga ng €5, mga 900 piso. Pagpasok sa cafeteria, napahinto ako. Ito ba ang tanghalian sa paaralan? Sa food tray ay may kanin, sabaw at 4 hanggang 5 uri ng ulam, chicken adobo, sinigang na baboy, pritong isda, ginisang kangkong. Ang mga kulay ay napakaganda, parang pagkain sa isang restaurant. Bumulong si Clara. "Mommy, pagkain po ba talaga ito sa school?" "Oo, siguro. Pumila kami para kumuha ng pagkain. Hindi kami ang kumuha, kundi ang mga staff ng kusina ang nagsiserve sa aming mga tray." Tinanong pa nila kung gaano karaming kanin ang gusto namin. Humingi ako ng isang regular na serving. Ang kanin, mga ulam, at sa huli, ang sabaw ay inilagay sa tray, mukhang napakasagana. Pagkaupo sa mesa at pagtikim, namangha ako. Napakasarap. Malambot at malasa ang adobo. Malutong at mabango ang kangkong. Tumikim din si Clara ng isang piraso at sinabing napakasarap. "Mommy, mas masarap po kaysa sa school ko. Kailangan kong aminin iyon. Kung lasa lang ang pag-uusapan, mas masarap ito kaysa sa tanghalian sa Alemanya at ang mas nakakagulat ay ang presyo." Tinanong ko, "Si Teacher Kim, kailangan po bang magbayad ng mga estudyante para sa pagkain na ito?" Ngumiti si Teacher Kim at sumagot, "Hindi po. Ito ay bahagi ng miscellaneous fees na binayaran na sa simula ng taon. Kung i-compute, ang bawat meal ay nagkakahalaga lamang ng mga 250 piso. 250 piso. Hindi ako makapagsalita. Sa Alemanya, kailangan naming magbayad ng halos 900 piso para sa isang meal, habang dito, napakamura para sa isang masaganang at masarap na pagkain na tulad nito." Tumingin ako sa paligid. Ang mga batang Pilipino ay masayang kumakain na parabang ito ay isang pangkaraniwang bagay. Nakaramdam ako ng inggit. Sa Alemanya, maraming bata ang kailangang magdala ng sariling baon dahil napakamahal ng tanghalian sa paaralan. Natapos kumain si Clara at sinabi, "Mommy, gusto kong mag-aral sa school na ito." Pagkatapos ng tanghalian, pumunta kami sa school grounds. Ang mga bata ay tumatakbo, naglalaro ng soccer, naglalaro ng habulan. Tinitingnan sila ni Clara nang may pananabik. Sumakit ang puso ko. Gusto rin niyang tumakbo tulad nila, ngunit hindi pinahihintulutan ng kanyang puso. Biglang nataranta si Clara, namutla ang kanyang mukha at nagsimulang pagpawisan. "Clara, ayos ka lang ba?" "Mommy, medyo nahihilo po ako," pabulong na sabi ni Clara. Inalalayan ko siya sa isang mahabang upuan. Hindi regular ang pulso niya. Nangyari na ito ng ilang beses sa Alemanya. Tumakbo si Teacher Kim. "Anong nangyari? Ayos lang ba siya?"
Ipinaliwanag ko, may problema sa puso ang anak ko. Kailangan niya lang magpahinga saglit. Dalhin natin siya sa klinik. Dinala namin si Clara sa klinik. Pinahiga siya ng nurse sa kama at sinuri siya, kinuha ang blood pressure, oxygen saturation at temperatura. Medyo mabilis ang pulso niya pero hindi naman delikado. Magiging maayos din siya pagkatapos magpahinga. Nakahinga ako ng maluwag ngunit hindi pa rin mapakali. Tila mas nagiging madalas ang ganitong pangyayari kay Clara. Habang nagpapahinga si Clara, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang mga batang Pilipino na tumatakbo. Malusog sila at maaaring maglaro ng buong saya, habang si Clara ay nakaupo lamang at nanonood. Muling umalingaw-ngaw sa aking isipan ang mga salita ni Dr. Reyes. Sa Pilipinas, 2 linggo hanggang 1 buwan lang at maaari nang maoperahan. Kung totoo iyon, paano na? Umiling ako. Hindi, turista lang kami, walang medical visa, walang insurance at may diagnosis na sa Alemanya. Kung lilipat sa ibang bansa at magsisimula muli, mas maraming oras at pera ang masasayang. Ngunit isang sinag ng pag-asa ang nagsimulang sumilay. Tinitingnan si Clara, naisip ko, makakayanan kaya niya ang 2 taon? Paano kung may mangyari sa kanya sa loob ng 2 taon ng paghihintay sa Alemanya? Sa pag-iisip pa lang nito, nahihirapan na akong huminga. Hindi iyon maaaring mangyari. Nagmulat ng mata si Clara. Mami, ayos na po ako. Pwede na po ba tayong lumabas? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Magpahinga ka pa ng kaunti anak, hindi kailangang magmadali. Muling ipinikit ni Clara ang kanyang mga mata. Hinawakan ko ang kanyang maliit na kamay. Kailangan kong protektahan ang batang ito sa anumang paraan. Nagpasya ako. Susubukan kong alamin. Kahit na isang konsultasyon lang sa isang ospital sa Pilipinas. Malay natin, baka nga kaya nilang mag-opera sa loob ng ilang araw. Nang gabing iyon, pagbalik sa hotel, kinuha ko ang business card mula sa aking pitaka, Professor Dr. Jose Reyes, Philippine Heart Center. Nanginginig ang aking mga kamay. Tatawag ba ako? Paano? Kung pagkatapos ng isang seryosong konsultasyon, sabihin nilang hindi nila kaya, mas lalo lang akong madidismaya. Ngunit para kay Clara, kailangan kong subukan. Kinuha ko ang telepono. Tinawagan ko si Dr. Reyes bandang 7 ng gabi. Pagkatapos ng 3 ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Professor? Ako po ito, si Anna, ang nakilala ninyo sa eroplano, ang German flight attendant. Naaalala kita. Nag-aalala ka tungkol sa puso ng iyong anak, tama ba? Opo. Hinimatay po ulit siya sa paaralan kanina. Naging seryoso ang boses ni Dr. Reyes. Ganoon ba? Kumusta ang kalagayan niya? Ikinuwento ko ang lahat. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay sinabi, maaaring lumalala ang kanyang kondisyon. Gusto mo bang dalhin siya sa aming ospital para masuri? Nag-atubili ako. Gusto ko po sana. Pero turista lang po kami. Walang medical visa at walang insurance. Ang visa ay hindi problema. Ang Pilipinas ay nagpapaunlad ng medical tourism. Kaya maaari kang gumamit ng mga serbisyong medikal gamit ang isang tourist visa. Ang insurance, oo, hindi ito magagamit. Ngunit dahil abot kaya na ang mga gastos sa medikal sa Pilipinas, mas magiging maayos pa rin ito kumpara sa Alemanya o US. Talaga po? Oo. Pwede ka bang pumunta sa ospital bukas? Mag-aayos ako ng schedule para sa check-up niya. Nagpasya ako. Opo, pupunta po kami. Kinabukasan, ipinaliwanag ko ang sitwasyon sa namamahala ng exchange program at humingi ako ng 1 araw na pahinga. Dinala ko si Clara sa Philippine Heart Center. Napakalinis ng ospital, maluwag at maliwanag ang lobby, pinalamutian ng mga pambatang pinta. Hindi mabigat ang pakiramdam tulad ng mga ospital sa Alemanya. Naghihintay sa amin si Dr. Reyes sa lobby. Nahirapan ka, suriin muna natin siya. Ang proseso ng pagsusuri ay mas mabilis kaysa sa inaasahan ko. ECG, echocardiogram, blood tests. Sa Alemanya, ang pag-book ng appointment at paghihintay para sa mga pagsusuring ito ay aabutin ng ilang linggo. Ngunit dito, lahat ay natapos sa loob ng 1 araw. Lumabas ang mga resulta pagkatapos ng mga 2 oras. Pumasok kami sa klinika ni Dr. Reyes. Ipinakita niya ang screen at ipinaliwanag. Lumabas na ang mga resulta.
tama ang diagnosis sa Alemanya. Gayunpaman, kumpara sa mga medical records mula sa Alemanya, tila medyo lumala ang kanyang kondisyon. Parang nanlumo ang puso ko. Lumala po? Oo. Tila sa nakalipas na 6 na buwan, lumala ang mga sintomas. Sa kasalukuyang kalagayan niya, pinakamainam na maoperahan siya sa lalong madaling panahon. Nanginginig ang boses kong nagtanong, gaano po kabilis? Hayaan mong tingnan ko ang schedule ng ospital. Ngunit marahil ay maaari nating i-schedule ang operasyon sa loob ng 3 hanggang 5 araw. 3 araw? Opo, ang kalagayan ni Clara ay itinuturing na ngayong urgent, kaya maaari siyang bigyan ng prioridad. Hindi ako makapaniwala. Sa Alemanya, 2 taon. Dito, 3 araw. Nagtanong ako, ano po ang success rate? Ayon sa mga pamantayan ng aming ospital, ang success rate para sa ganitong uri ng operasyon ay higit sa 98%. Siyempre, depende pa rin ito sa individual na kondisyon. Ngunit sa kaso ni Clara, maganda ang kanyang pangkalahatang kalusugan kaya naniniwala akong magiging napakaganda ng prognosis. 98%. Kalahati pa rin akong naniniwala at kalahati akong nagdududa. Puro magandang balita na mahirap paniwalaan. Diretso akong nagtanong, Professor, bakit po mas maikli ang oras ng paghihintay sa Pilipinas kaysa sa Alemanya? Sumagot si Dr. Reyes. Maraming dahilan. Una, ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas ay napaka-episyente lalo na sa mga nangungunang pribadong sektor. Ang proseso mula sa pag-book, pagsusuri, diagnosis, hanggang sa operasyon ay idinisenyo upang maging mabilis. Pangalawa, iba ang istruktura ng gastos. Ang mas mababang gastos sa medical sa Pilipinas ay nangangahulugan na mas madaling ma-access ng mga pasyente ang mga ospital. Ito ay lumilikha ng isang malusog na kompetisyon. Ang mga ospital ay laging nagsisikap na bawasan ang oras ng paghihintay upang makaakit ng mga pasyente. Nagsimula akong maintindihan, ito ay pagkakaiba sa sistema. Hindi dahil masama ang Alemanya, kundi dahil ang Pilipinas ay partikular na mahusay. At pagkatapos, ang mapagpasyang tanong, magkano po ang gastos? Ang eksaktong halaga ay ibibigay ng Administration Department, ngunit ang pagtatantya para sa isang dayuhang pasyente ay nasa pagitan ng 1 million hanggang 2 milyong piso, kasama na ang lahat ng gastos sa operasyon, pananatili sa ospital at mga pagsusuri. 1.5 hanggang 2 milyong piso. Sa Alemanya, ito ay 10,000 EUR, higit sa 5 milyong piso. Sa US, ito ay mula 250,000 hanggang 400,000 dolyar. Nalilito ako. Bakit walang nakakaalam nito? Bakit sa loob ng 15 taon ng paglalakbay sa buong mundo, hindi ko pa naririnig ang tungkol sa medikal na serbisyo ng Pilipinas? Ngumiti si Dr. Reyes. Unti-unti na rin itong nakikilala. Sa mga nakalipas na taon, mabilis na umuunlad ang medical tourism sa Pilipinas. Maraming tao mula sa Middle East, Australia at China ang pumupunta dito. Dumarami na rin ang mga pasyente mula sa Europa at Amerika, lalo na sa mga larangan ng cancer treatment, heart surgery at cosmetic procedures. Kailangan kong magpasya. Iuwi si Clara sa Alemanya at maghintay ng 2 taon o magpa-opera dito. Malinaw na ang pagpipilian. Profesor, magpapa-opera po kami. Paki-operahan po si Clara. Tumango si Dr. Reyes. Sige, bukas, gagawin natin ang mga masusing pagsusuri bago ang operasyon at sa makalawa, isasagawa natin ang operasyon. Noon ako napaiyak. Ang 6 na buwan ng paghihintay sa kawalan ng pag-asa ay nagtapos ng ganoon na lang. Sa Pilipinas, sa isang lugar na hindi ko inaasahan, hinawakan ni Clara ang aking kamay. Mami, bakit po kayo umiiyak? Ngumiti ako at sumagot. Masyado lang akong masaya. Ang Clara ko ay malapit ng gumaling ng lubusan. Nagningning ang mga mata ni Clara. Talaga po, Mami? Pwede na po ba akong tumakbo? Oo. Maaari ka nang tumakbo hanggat gusto mo. Ngumiti ng maluwag si Clara. Sa pagtingin sa ngiting iyon, naniniwala akong ang pagpunta sa Pilipinas ay tadhana. Ang operasyon ay inaasahang tatagal ng 4 hanggang 5 oras. Si Clara, maliit sa kanyang damit pang ospital. Niyakap ko siya. Clara, matulog ka lang. Paggising mo, maayos na ang lahat. Huwag kang mag-alala. Tumango siya. Hindi po ako takot, Mami. Ang mga salitang iyon,
ay parang isang punyal na tumusok sa aking puso. Isang 8 taong gulang na bata na haharap sa isang operasyon sa puso ay nagsasabing hindi siya takot. Samantalang ako, takot na takot. Itinulak si Clara papasok sa operating room. Sumara ang pinto. Napaupo ako sa isang upuan sa pasilyo. 5 oras ang lumipas, lumabas si Dr. Reyes, tinanggal ang kanyang maskara, at lumapit sa akin. Naging matagumpay ang operasyon. Nang marinig ang mga salitang iyon, napaluhod ako sa sahig. Walang tigil ang pagtulo ng aking mga luha. Ang depekto sa puso ay matagumpay na naayos, ang daloy ng dugo ay normal na, at ang lahat ng vital signs ay stable na ngayon. Wala akong masabi. Umiyak lang ako. Ang bangungot sa nakalipas na 6 na buwan ay natapos na, naligtas si Clara. Mabilis na gumaling si Clara kaysa sa inaasahan. Pagkatapos ng isang gabi sa intensive care unit, inilipat siya sa isang regular na silid. Nang una kong makita si Clara na magmulat ng mga mata at ngumiti sa akin, muli akong napaiyak. "Mommy, gutom na po ako." Dinala ang pagkain mula sa ospital. Isang mangkok ng lugaw, ilang side dishes. Inubos lahat ni Clara at sinabing masarap. Sinabi ng doktor na maaari na siyang lumabas sa loob ng 1 linggo. Sa araw ng paglabas, ibinigay sa akin ng Administration Department ang huling bill. Ang kabuuang gastos, kasama ang operasyon, pananatili sa ospital, mga pagsusuri at gamot ay 1.8 milyong piso. Hawak ko ang bill at tinitigan ito ng matagal. Sa Alemanya, ang inaasahang halaga ay higit sa 5 milyong piso. Sa Pilipinas, 1.8 milyon lang. Sa halagang mas mababa pa sa 1 taon kong sweldo, iniligtas nila ang buhay ng aking anak. Nakatayo ako roon, sa pasilyo ng ospital, hawak ang bill at umiiyak. "Salamat, maraming salamat po." Hinawakan ni Clara ang aking kamay. "Mommy, bakit po kayo umiiyak na naman?" Ngumiti ako at sumagot dahil sobrang saya ko. Pagkatapos lumabas ng ospital, nanatili kami sa Pilipinas ng 1 pang linggo. Araw-araw, lumalakas si Clara. Naging mamula-mula ang kanyang kutis at magana siyang kumain. At pagkatapos, isang himala ang nangyari. Nagsimulang tumakbo si Clara. Tumatakbo siya sa paligid ng maliit na parke malapit sa aming tinutuluyan nang hindi hinihingal, nang hindi nahihilo. "Mommy, tingnan mo, nakakatakbo na ako." Ngumiti ng maluwag si Clara. Nakaupo ako sa bench, pinapanood siya at umiiyak. Panaginip ba ito? Pumunta sa Pilipinas at ang aking anak ay nabigyan ng bagong buhay. Bago bumalik sa Alemanya, gumawa ako ng isang desisyon. "Clara, may itatanong ako sa iyo. Gusto mo ba sa Pilipinas?" "Opo. Masarap ang pagkain, mababait ang mga tao, at masaya rin sa school. Paano kung dito na tayo titira sa Pilipinas?" Nanlaki ang mga mata ni Clara. "Talaga po? Dito na po tayo titira?" Pinag-iisipan ko pa lang. Gusto ko po. Gusto kong mag-aral sa school sa Pilipinas. Masarap po ang lunch doon, Mommy. Nagsaliksik ako online kung paano maaaring magtrabaho ang isang dayuhan sa Pilipinas, mga uri ng visa, mga kondisyon sa trabaho, komplikado ngunit hindi imposible. At pagkatapos, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Philippine Airlines. Isa akong flight attendant na may 15 taong karanasan. Nakakapagsalita ako ng 4 na wika. Kung nagha-hire ang Philippine Airlines ng mga dayuhang flight attendant, bakit hindi ko subukan? Pagbalik sa Alemanya, kinumpleto ko ang mga medical check-up para kay Clara sa University Hospital Munich. Namangha si Professor Meyer sa mga resulta ng operasyon. Ang operasyon ay napakahusay na isinagawa. Perpekto. "Professor, bakit hindi ninyo sinabi sa akin ang tungkol sa opsyon sa Pilipinas?" Nagpakita siya ng pagkakasala. "Napakahirap para sa amin na magrekomenda ng isang ospital sa ibang bansa. May mga legal at liability issues." Naintindihan ko. Ito ay isang limitasyon ng sistema. Ngunit ang limitasyon na iyon ang halos nagpahintay kay Clara ng 2 taon. Nagpasya ako. Kailangan naming pumunta sa Pilipinas. Kailangan kong bigyan si Clara ng mas magandang kapaligiran. Pagkatapos ng 6 na buwan, inihanda ko ang lahat. Nag-apply ako sa Philippine Airlines at nakapasa sa video interview. Ang huling interview ay ginanap ng personal sa Pasay. Naaalala ko ang huling tanong nila.
Bakit mo gustong iwanan ang iyong airline para sumali sa Philippine Airlines? Sumagot ako ng tapat. Dahil ang aking anak ay binigyan ng bagong buhay sa Pilipinas, iniligtas siya ng mga Pilipinong doktor. Gusto kong manirahan sa bansang ito, kung saan maaaring lumaki ng malusog ang aking anak. Pagkatapos ng isang linggo, natanggap ko ang balita na natanggap ako. Ang araw na dumating kami sa Naya upang simulan ang aming bagong buhay, ang langit ay bughaw. Nagrenta kami ng isang maliit na apartment sa Makati. Nag-enroll si Clara sa international school na dati niyang dinaluhan sa exchange program. Sa kanyang unang araw sa paaralan, lumingon si Clara at nagtanong, "Mami, naaalala pa kaya ako ng mga kaklase ko?" "Siyempre, anak." Pagbaba pa lang niya ng kotse, isang batang Pilipina ang tumakbo, palapit, nakangiti at kumakaway. "Clara, hi!" Ngumiti rin si Clara at kumaway pabalik. "Hi, Bea!" Sa pagkakita sa eksenang iyon, muli akong napaiyak. Ang imahe ng aking anak na binabati ang kanyang mga kaibigan at sabay na pumapasok sa gate ng paaralan. Dine, isang ordinaryong tanawin, ngunit para sa akin, ito ay isang himala. Nang gabing iyon, umuwi si Clara at masayang nagkuwento. "Mommy, sapi, kanina, nakatakbo po ako. Naglaro pa po kami ng soccer. Niyakap ko siya. Ang galing ng Clara ko." Lumipas ang ilang buwan. Pareho kaming naka-adjust sa buhay sa Pilipinas. Mabilis na natuto si Clara ng Tagalog. Nagsimula ako sa aking trabaho sa Philippine Airlines. Bagay na bagay sa akin ang kanilang uniforme. Isang taon ang lumipas, bumalik kami sa Philippine Heart Center para sa regular na check-up ni Clara. Tiningnan ni Dr. Reyes ang mga resulta at sinabi, "Perpekto. Ang function ng kanyang puso ay ganap na normal. Maari na siyang mamuhay tulad ng ibang mga bata." Muli akong napaiyak. "Salamat po, Professor." Maraming salamat po." Pauwi, nagtanong si Clara, "Mommy, ibig sabihin po ba magaling na po ako ng tuluyan?" "Oo, anak. Pwede na po ba akong tumakbo sa marathon?" Tumawa ako. "Kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo." Ngumiti ng maluwag si Clara. "Wow! Paglaki ko, gusto kong maging doktor, tulad ni Dr. Reyes." Nang marinig ang mga salitang iyon, uminit ang aking puso. Isang taon na ang nakalipas. Kailangan niyang maghintay ng 2 taon para sa isang operasyon. Ngayon, nangangarap na siyang maging isang doktor. Binigyan kami ng Pilipinas ng bagong buhay. Isang bansa na hindi ko kilala kahit na nakapunta na ako sa 50 bansa. Isang bansa na nakilala ko dahil sa isang hindi inaasahang pagkikita sa eroplano at ngayon ay aming tahanan. Hindi ko na iniisip na ang Alemanya ang pinakamahusay sa mundo. Dahil natanto ko na sa mundong ito, marami pang ibang kahanga-hangang bansa na hindi ko pa alam tulad ng Pilipinas. Umuwi si Clara mula sa paaralan at sinabi, "Mommy, ang sarap po ng lunch kanina, may lechon kawali." Tumawa ako at sumagot, "Talaga? Mabuti naman." Sa labas ng bintana, ang paglubog ng araw sa Maynila ay nagsisimula na. Ang mga pulang guhit ng liwanag ay kumukulay sa buong kalangitan. Napakaganda. Pabulong kong sinabi, "Salamat."